Ang entrepreneurship ay isang siyensya at sining ng pangangalakal ng mga bagay-bagay at paglilingkod sa maaaring makapagpapaunlad ng kabuhayan ng isang tao. Ang pagiging entrepreneur ay nakakalikha ng maraming hanapbuhay, bibigyang buhay nito ang paglago ng negosyo at ng ekonomiya. Ang entrepreneur ay nagpapakilala ng bagong produkto at nakakahanap ng bagong paraan na mapahusay sa mga kasanayan. Dapat magtaglay ang isang naghahangad na magkaroon ng entrepreneurship ng motibasyon, kaalaman sa negosyo at marketing skills upang ang produkto ay maging mahusay at ang magandang ideya ay maisagawa. Isang magandang araw po sa lahat ng mga benepisyaryo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ang sulok man ng Pilipinas. Ayan, magandang araw, Ma'am Julie. Hi, Magandang araw, Ma'am Rose. Hi, magandang Ayan, araw. sa kabila ng tag-ulan na. Yes. Siyempre, kahit papano, Basa. dumaan man, may bagyong dumaan, may bagyong parating. Ayan, kailan pa natin maging matatag sa At- unos ng buhay. At alerto sa mga posibleng mga mangyari Yes. dala ng mga sakuna. Ayan. At saka Ma'am Julie, kahit natag-ulan, kailangan Tuloy-tuloy. magaling pa rin. O tuloy-tuloy pa rin ang ating, kung may negosyo ka, dapat may negosyo ka Oh, pa rin. dapat di mahihinto. Oo. Yes, Pag hindi meron- dapat sumuko. Yan, kailangan kasi Dapat madiskarte pa din. Talagang diskarte, Ma'am Julie, bukod sa mga tindang pagkain, kailangan magaling ka rin sa discarding Yes. Yes. Ipopost mo pa yan sa Facebook. Yeah. Sa mga online platforms para Oo. ibenta. Kahit Tsaka nasa bahay ka lang. kahit natag-ulan, dapat hindi maging Hindi maging hadlang. Hadlang. Yes, tuloy-tuloy O, diba? pa rin. Yes. Hindi naman matatapos ang ating pangarap kapag umulan, di ba? Yes. Parang yung pag-attend natin ng family development session. Yes, maraming Kaya- hadlang yan eh. Maraming hadlang. Maraming hadlang. Pero Pero, ginagawa Pandemic, natin. pero nandyan pa din. Yes, ginagawa natin ang paraan na tuloy-tuloy na Ayan, kahit sa oo. bahay, patuloy na matuto. Okay. Salamat sa ating kapartner na Palawan Adventist Mission, Ayan, syempre. oo, Yes, talaga namang nagpapasalamat tayo dyan. Wala tayong question dyan. Okay, siyempre, sa kabila ng tag-ulan na at nararamdaman natin yung lamig ng panahon at yung palagi ang pagpatak ng ulan sa bubungan ng bahay natin, batiin pa rin natin ang ating mga Yes. beneficiaryo. Ayan. Ayan, Ma'am Rose. Yes, mula sa bahaging norte ng Palawan, ayan, Rojas, San Vicente, Taytay, El Nido, Araceli, Dumaran. Ayan, magandang araw po sa atin mga kabeni. Ma'am At Judy. syempre, hindi natin kakalimutan ang Southern Palawan. Sofronio, hello sa inyo. Brooks Point, Batarasa, Balabac, ang isla natin, Quezon at Rizal. Hello po. Ayan, at syempre, ang nakakaranas talaga ng maalon-along panahon, Panahon, habagat. Ayan, ang mula sa magagandang isla ng Culion, Coron, Busuanga at Linapakan. At Yes. syempre, ganun din sa isla ng Cuyo, Agutaya at Magsaysay. At ang pinakamalayo, Ma'am Rose at Ma'am Julie, Cagayan Silio. Silio. At At- isa pa, Yes. ang isla ng Kalayaan. Oh. So, ingat po kayo dyan, mga kabene. Meron Alam po pa tayong naming- Aborlan at Nara, Puyo, Ah. Agutaya at Magsaysay. Magsaysay. Yes, Ayan. ay. Grabe Ayan. rin talaga, no? So, ingat po kayo dyan palagi. Sana po ay lagi kayong ligtas. Ayan. God bless po. Alam mo, Ma'am Julie, sa nabanggit natin kanina, no, talagang maganda yung usapin natin ngayong araw. Ay, oo. Yes. Tatalakayin natin. Makakarelate ang oo, lahat. Tatalakayin natin yung paksa na kung saan ay makakatulong ng malaki. Yes, sa mga nanay na nasa tahanan lamang, sa mga tatay na nasa tahanan Alam mo, din. sa usapin ng pananalapi, Ma'am Julie, kailangan talaga magaling ang isip natin. Kailangan creative. Yes. At Kailangan siyempre, marami tayong naisip. dapat kasama din ito. ang Puso. puso, Dapat may passion. puso. Yung Oo. passion kasi na gawin mo yun at ipagpatuloy. Kasi along the way, maraming trials na
Yes. pagdadaanan, may mga struggles, may mga hahadlang. Dito yan Pero eh. kapag may nasa puso mo yung ginagawa mo, di ba? Nasa Yes. puso, Nasa hindi puso. kayang pigilan. Oh, papuso muna tayo mga Papuso. kabeni. Ayan. Alam niyo, pag puso talaga ang umira lang yung interest mo kasi sa pagninegosyo. Yes. Anumang klase yan, mabigo ka man, magtagumpay ka man. Pero pag basta- nandito yan, nako talagang tagumpay ang makakamit. Yes, kasi pag Yan. nasa Kailangan puso, dumaan. Naranasan mo na ba ipaglalaban mo. magtinda ng mga ano? Oo naman. Oo. Ikaw, Ma'am Naranasan ko na Yes, yan. naman. Kahit nung mga bata pa Oo, kami, nung diba? elementary, pinasubo kami ng aking Yes. nanay na magbenta ng mga ice drop, Oo. balut, Mani. ice candy. Mani. Ayan. Oo. O sa akin, mani. Tapos yung mani. yema. Oo, mani. Mani. Mm. Sigurado ka. Yema. Yeah. Oo. Di ba? Yung sinasangag tapos babalutin Yes, piso-piso. ganun. pulburon. May kasama Tapos, pulburon pa. Para may Oo. baon sa school. Kagandahan nun, Ma'am Rose. Pag Yes. kumita ka, parang ang saya-saya Oo, mo. masaya sa Parang pera. napakalaking success sa buhay mo yun. Yung isang garapon na pinadala sa'yo ng nanay mo, pag naubos mo, pagbalik mo sa galing sa school sa bahay, tuwan-tuwa ka, Kaya Ma'am nga Julie. eh. Kasi parang, Kumita. nay, ang, ano, Oo, di ba, ang kasi- saya. At saka dati kasi, paraan yun ng pag-iipon. Pag may gusto kang Yeah. bilhin na bagay. Motivasyon ng nanay mo, Oo, di ba? kasi wala O, nga sige, salatay sa magsasabi. salapi. Oo. Sasabihin ng nanay mo, sige, nay kasi kailangan ng project, ganyan, pambayad. O ito, paubos mo to, yung tubo niyan sa'yo na. Oo, di ba? O, di Masaya ba? sa So yung pakiramdam. eagerness mo na maubos yun, gagawin mo rin ang lahat. Oo. At saka Para dapat di tayo maibenta. mahiyang magtinda. Yes. Yun Buhay talaga. na natin yun. So, bata ka nung- pa, entrepreneur ka na. Yeah. Pero, ikaw. Oo naman. Oo Kung naman. kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon, kung mag-entrepreneur ako, i-focus ko talaga yung pagninegosyo. Oh. Yan. So maganda ang paksang tatalakayin ngayon, ngayong araw na to sa ating FDS. Ano, Ma'am Rose? Ano nga po Yes, yung ang title paksa nito? po natin ngayon ay Basic Entrepreneurship. Ayan. Wow. So abangan po ninyo yung ating magiging resource person mamaya. Talagang kahanga-hanga po yung At kanyang ang mga daming ginawa. experiences na niya Wow, na yes. talagang nagtagumpay siya sa kanilang pagninegosyo. Namit na natin siya. Yes, at saka Yes. kahangaan nyo talaga yung sipag at tiyaga na meron siya at yung diskarte sa buhay na meron silang mag-asawa. First time ko sa- siyang na-meet nung nagkaroon kami ng livelihood training about banana chips. Talaga nakinig din talaga ako sa mga testimonials niya na super talagang na-amaze ako. Kasi grabe yung pinagdaanan niya, Ma'am Oo. Julie. Yun talaga lahat ng Oo. pagsisimula mahirap. Opo. So mamaya abangan po ninyo. O, dati At- wala siyang pinapaligtas na mga trainings, di ba? Talagang Oo, ina-attend na niya. nag-a-attend talaga Ngayon, siya. isa na po siya sa mga resource Nagte-train. person. Di ba? Siya na yung Speaker na nagtitrain. At imbitado natin siya mamaya. Yes. Ayan. Abangan po So natin abangan mamaya. po ninyo, matuto po kayo ng bagong kaalaman at tiyak ito po ay inyong kapupulutan ng magandang tagumpay. Ayan. Asahan po ninyo ang aming patuloy na serbisyong may pagmamahal at malasakit sapagkat kami po ay patuloy na naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay Masaya. Matatag. at uunlad para Sa sa kinabukasan. Bago po tayo magpatuloy sa atin pong talakayan patungkol po sa basic entrepreneurship or pagninegosyo, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa oras pong ito. Salamat sa mabuting pagkakataon na muling makapaglingkod sa amin pong mga taga-subaybay, mga 4-piece beneficiaries at sa lahat po ng nanonood, nakikinig dito po sa paglilingkod. Maraming salamat o Panginoong Diyos sa inyong pangako na kung kami ay hihingi ipagkakaloob. Ang nais po namin na magkaroon lamang ng maayos na daloy ng elektrisidad, gayon din ng internet connection, mga data doon po sa aming mga taga-subaybay, mga ka-4-piece. Nawa Panginoon ay higit na makinabang kami patungkol sa paksa na pag-uusapan at tatalakayin ngayong araw na ito. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan, magandang araw mga kabeni. Nandito naman po tayong muli para sa pagpapatuloy ng ating buwanang Family Development Session. Ako po si Rose Lastimoso, Social Welfare Officer 3 ng Provincial Operation Office, Palawan. At makakasama po natin, ayan, si Ma'am
Hello, magandang umaga mga kabene. Yan, so matagal kaming nawala at ngayon kami nagbabalik. At ako po muli ang inyong Social Welfare Officer 3 ng Cluster 1 or Southern Palawan na si Julian Riva. Ayan, at nandyan din po. Ayan, hello po, magandang umaga po sa lahat. Ayan po, Angelique Lorraine Somera po, Project Development Officer 2, ESSI Focal po from the Regional Office. Hello po! Ayan, at meron po tayong magandang bisita ngayong araw. Ayan, ma'am. Hello, magandang umaga po sa lahat. Ako po si Hope Joy Montisilio Palermo, Owner and General Manager of Reels Food Products. Ayan, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning. Welcome Yes, po sa ating FDS Online. Ayan, at ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa basic of entrepreneurship. Ayan, sige. Ma'am, pag sinabi ba nating entrepreneurship, ano po ba ito at sino-sino po ba ang mga tinatawag na entrepreneur? Ang entrepreneurship kasi, ito yung isang venture or pagninegosyo na isang individual na gumagawa ng isang idea para makatulong sa pangangailangan ng ating komunidad. So, ibig sabihin, ma'am, kahit sino po pwedeng maging entrepreneur. Opo, oo. Yung may mga idea na pwede nilang i-alok sa community o sa society. At syempre, makakapagnegosyo din sila Yes. at kikita din sila, 'di ba, ng mga sarili ng mga businesses. Ayan. Sige po. So, yung pangalawang question po dito, meron po bang dapat na taglay na kakayahan o ano po ba yung mga dapat na katangian ng isang entrepreneur? Kung gusto po natin pumasok sa mga negosyo, ano po ba yung dapat na katangian o kakayahan ng isang entrepreneur? Unang-una is innovation, to identify kung ano yung need talaga ng community. Yun yung pinaka-importante. Kasi ako dati is nauna talaga yung banana crackers na honey glaze. And then kalaunan yung makita mo yung demand at naghahanap pa ng iba pang produkto yung mga customers mo. And then ikaw din, yung mga creative ideas mo, doon din gumagana. Kaya nag-umpisa sa isa lang and now makita mo yung Reels Food Products, nasa 20 plus na po yung variant. And klase-klase pong mga raw materials na pinoprocess namin nang dahil sa innovation. And it is the heart talaga. Kung mahal mo yung trabaho mo, passion yan, na yun it leads you sa mga bagay na gusto mong gawin na which yung creation mo na ma-offer mo doon sa mga customers mo. And then yung pangalawa is integrity. Yung katapatan. Kasi ang dami namang marunong, ang daming magaling, pero ang pinaka-basis talaga na isang best quality talaga as an entrepreneur is kailangan talagang may integridad ka. Na matapat ka dun sa mga ginagawa mo. And then yung people management, ito yung the ability to acquire the right talent. So pipili ka ng mga kasama mo na pareho kayo ng puso, na marunong silang umintindi at marunong silang sumunod kung ano yung ipapagawa sa iyo. Kasi they are your team. Kailangan talaga na pareho kayo ng goal as one. Kasi ang hirap hihila, kahit isa lang doon sa isang team, hihilain kayo pababa. And then yung pang-apat is leadership. As an owner, siguro hindi naman matawag siguro na hindi ako marunong magdala kasi naging 20 na yung tao ko and then nagstick pa rin sila doon sa sa production namin. And siguro it's still learning pa rin, lalo na kami mag-asawa, na ma-impart yung buhay namin kasi hindi lang yung business ini-impart namin Totally talaga kami din is about gospel din sa word of God. Every Thursday meron kaming fellowship para ma-impart ko din sa kanila kung ano ba talaga the true meaning kung anong purpose natin kung habang nandito pa tayo sa mundo. And networking. Kasi hindi lalago yung negosyo kung walang collaboration with each other, lalo na sa mga MSME. And malaking part din yung mga government agencies na tumutulong sa amin kasi sila talaga for promoting our products, malaking tulong. And then sila din yung mga word of mouth like mga families at saka friends, sila din talaga yung tumutulong sa amin through promoting our products. And financial management, pinaka-importante yung financial management kasi darating ang time talaga na hindi lahat ng oras ay maganda yung takbo ng negosyo. Kailangan
magaling ka din kung paano mo siya i-overcome eh. And then, ang sa akin naman is my tool is, nahingi ako ng guidance at saka wisdom from the Lord, na Lord, kung paano ko to i-overcome, kasi hindi ko kaya. Sinusurrender ko lahat kung ano yung pagkakulangan ko. Kasi hindi naman lahat ng mga panahon na meron talagang papasok. Pero ang importante, yung meron kang wisdom kung paano mo siya ma-overcome at mahanapan ng solusyon yung mga problema na yan. At the last talaga, ang pinaka-importante is sipag at tiyaga, di ba? Na kailangan talagang meron ka talaga nitong qualities as an entrepreneur para ma-overcome mo lahat ng challenges. Kasi lalo na pag maka-encounter ka, lalo na nung pandemic, di ba? So, akala ko wala na mag-stop na si Reals Food Products kasi ang nangyari nung before pandemic, nag-out na kami from Palawan, Manila to Boracay. So, akala namin walang katapusan, pero lahat tayo. And then, maganda yung nakipag-collaborate nga, networking through mga MSME kasi nakita mo din yung situation. Kasi akala mo, ikaw lang yung naka-experience nun. Sa aming mag-asawa, akala namin yung pinundar namin mawawala na lahat eh. Yung sasakyan, 2 sasakyan. Pero kailangan mo talaga yung resiliency. And then, thankful ako sa government agency na through Zoom, doon ako nagpapalakas at kay Lord, grabe, nag-serve talaga ako kay Lord para talaga na, Lord, this time kukunin mo ako, ready din ako, pero by this time, iraos talaga, nakasama ka. So yun lang talagang Quartix, kailangan sipag. Yung innovation importante, kasi dati mga chips yung mga produkto ko eh. Then, nung pandemic, nag-divert ako ng products. Yung mga kakanin naman yung binibenta ko para to sustain the business. Although nandun yung wala yung mga empleyado ko, pero nang dahil doon 2 years, bumalik sila halos lahat. Nang dahil doon sa ginawa ko, nag-shift ako para to sustain at makilala pa rin yung Reals na hindi nag-stop si Reals. Ganun talaga yung kailangan natin gawin para to overcome at maging sustainable po yung business natin. Ayan. So, ang ganda nung na-share ni ma'am kasi nga talagang paano nga ba mag-stick na nasimulan mo ay magpapatuloy, no? Napakaganda po nung mga na-share dahil true to life based on her real experience sa kanyang totoong naranasan po. Yes, talagang isinasabuhay ni ma'am ang mga katangian ng isang mabuting entrepreneur na patuloy na nagtataguyod at talagang nasusustain dahil sa kanilang sipag at tiyaga nga. Sa dami ng mga sinabi ni ma'am na mga katangian, ang pinakahinuli at pinakamahalaga ay ang sipag at tiyaga. At syempre dapat may pananampalataya din na patuloy na magpatuloy sa pagninegosyo. Para may gumagabay po dun sa business. Ayan po, sa tingin ko po ma'am, marami pong napukaw na mga nanonood po sa atin na mga beneficiary dahil nabanggit nyo po yung mga katangian. Ngayon naman ma'am, ang question ko, ano-ano po kaya yung tungkulin o yung mga dapat ginagawa ng isang mabuting entrepreneur? Unang-una, dapat risk taker ka. Nakita natin yung natin dito sa Puerto, sa Palawan is nandito tayo sa isla. And then limited lang talaga in terms of marketing. Kasi isla, kung wala tayong international at saka local tourist, mag-antayan na lang ba tayo? So ang ginawa namin ni husband, since nakapasok kami ng SM, supermarket, sila umalok sa amin na why not na mag-venture kayo dito sa Boracay, sa SM Boracay. And then may existing kami, actually talaga may 3 talaga kami na major stores or supermarkets sa Boracay. So before pandemic, nag-start na kami ni husband and then actually naging nationwide. Ang nangyari is kailangan mo talaga kasi pag once na mag-consignment ka sa mga malalaking mga malls na yan, so dapat magpaluwal ka talaga. So yun yung pinaka-challenges na hinaharap namin ni husband na kailangan namin yung ganitong puhunan para magpa-out kasi iba yung dito. O kailangan kasi mag-antay ka ng mga 1 to 2 months bago ka mabayaran eh. So yun yung pinaka-importante na kailangan i-take rest mo kasi ano mangyayari doon sa mga empleyado mo kung dito pa lang yung yung ginagawa mo sa production nyo hindi na bibenta kasi limited lang yung market mo. So nag-out kami para maging sustainable na kahit papano merong mapuntahan yung mga produkto. And then yung goal getter, kailangan kami mag-asawa, hindi ko ina-acclaim na ako lang talaga doon sa business, kundi it's a partnership between me and my husband na kailangan talagang meron kaming goal. Oo. Tapos, from time to time naman yung goal na yun, depende din sa
nangyayari sa paligid natin, nagbabago-bago, pero mag-stick ka para talaga doon sa gusto mo talagang mangyari sa negosyo mo. And then, yung as a leader, kailangan talaga, importante talaga yan Kasi yung boses mo yung dapat susundin ng mga tao mo. Kasi una, yung isang tauhan mo, 2, okay pa yun Pero magsampu ka pataas, mahirap yun. Kasi ang mangyari niyan sa production, pag hindi mo sila tinututukan, kawawa yung mabait. Kawawa yung mabait. Pareho lang sila ng sahod, pero ang result kasi niyan is apektado yung produkto mo, yung quality ng produkto mo. So, kailangan talaga may leadership, may boses ka. And then, sa kanila ngayon, naging leader kami at nag-a-appoint din kami ng mga leaders doon sa kanila na kahit anong mangyari, wala man kami doon sa production, merong nag-o-oversee lahat sa kanila. And decision maker. Kasi hindi mo naman pwedeng ipa-desisyon yung mga tauhan mo, di ba? Ikaw talaga yung mag-desisyon, kayo mag-asawa. Ang sa akin, meron akong desisyon, meron desisyon si husband, may time na hindi pareho yung desisyon namin. Kaya talaga, pag-desisyon na namin kung ano talagang much better para sa pangkalahatan. Kasi hindi pareho yung isip din namin na mag-asawa. So kung ano yung pinakamagandang solusyon doon sa problema, yun yung lalabas na gawin naming solusyon. And then, problem solver. So sa amin nakita mo lalo na ngayon yung raw materials natin, meron talagang na dahil doon sa init, tapos maliit, tapos yung price, isipin mo yung saging na 153 pesos na ngayon. So malaki talagang edge yung na paano namin ito mabibenta na yung produkto namin hindi namin agad-agad mapa-increase ng dahil diyan sa mga consignments. So bawal yun. Meron mga ilang months bago ka pa mag-increase, pero kailangan mo talaga siyang iraos. Kailangan mo talagang mag-order ka ng saging kahit mahal, naging times 2 yung yung price para may ipa-process at meron kang i-deliver doon sa may existing mo na mga like pasalubong stores. So, hindi talaga kailangan huminto. So, kailangan mo lang talaga yung problema na yun, solusyonan mo. Ang sa amin, nag-a-adjust kami kung saan talaga kami pwedeng makahatak ng pandagdag doon para maka-cross-cut. So, yun yung kailangan talaga nating kailangan nating gawin as an negosyante para talaga maging sustainable. Kasi ang sa negosyo naman is kung paano talaga maging sustainable yung negosyo natin. Dapat consistent. No? Ayan. Dapat hindi ka hihinto hanggat hindi mo na yung goal mo na talagang yung integrity nga kasi nga meron silang mga suki, no? Yes. So kailangan yung expectation tuloy-tuloy at gusto nilang ma-meet kasi pag nawalan ka ng market, wala ka rin kita, di ba? Okay. Tsaka yun talaga makikita napakalawak na experience talaga ni ma'am sa pagnenegosyo. Mga ilang taon na ba ito ma'am ang inyong? 15 years na po. 15 years. 2009 po kami nag-start dito mismo sa Puerto Princesa. Kaya napakaraming na na-share ni ma'am doon na kailangan na sa pagnenegosyo, paano mo mapanatili at paano. Nagsimula kayo ma'am ng ilang products lang yung kanina? Isa lang. Isang products lang. So hindi siya agad. Tapos ngayon nasa 20 na, 'di ba? After 15 years nasa 20 na yung klase ng mga At noon nakikita ko na nga ito sa sa SM, nakakabili na ako at masarap talaga siya. Ayan. Pero ma'am, di ba doon sa inyo sa tagal na at napalawak nyo na, meron na kayo nag-venture na kayo sa ibang mga lugar. Para naman doon sa mga kasamahan natin na nasa bahay lang, yung mga gustong magsimula, o yung nagsisimula pa lang buhay, nagpaplano pa lang, paano po ba ma'am yung pagsisimula at saan kumukuha ng idea, ano ba dapat yung maging negosyo ko, ba nanay ako, nasa bahay lang naman ako, paano po ba yung ganong saan magsisimula? So I wanna share my story para maintindihan sa lahat ng nakikinig. Galing po kami ng Mindanao, kami ni husband. And then dahil sa magulo nga doon, isa pa lang yung anak namin nung time na yon, 2009. Si husband talaga is eagerly talaga na gustong bumalik dito sa Palawan. So anong nangyari, siya lang muna 2009 ng January. Then nagdala siya ng 200 packs ng banana crackers, yung honey glaze, isa lang yon, isang variant pa lang yon. Akala niya babibenta niya doon sa barko na sinasakyan niya at that time, Negros Navigation. Pero
nalungkot si husband kasi ni isa walang bumili. Pero sabi ko nga sa kanya, tumawag siya sa akin, sabi ko, may destination yan. Oo. Yung faith mo na, Lord, meron talagang papuntahan to. Oo. Kasi wala pa kaming balak na susunod at that time eh. And then, pagdating niya, hindi umabot ng isang oras. Oo. Naubos kasi yung kuya niya, merong kantin sa harap ng HTU. Yung sister-in-law niya, magaling talaga yun sa marketing. Hindi umabot ng isang oras at the same time, merong repeat order. So, nung akala niya na maging sideline, hindi naging sideline, kundi naging negosyo na siya. Naging full-time. Naging full-time na. At tinawagan niya ako na, Mang, sunod ka na dito. Pero hindi naging ganun kadali lang eh. Yes. Sumunod kami, pero before that, yung journey talaga namin, doon kami sa kanila sa South Cotabato, sa Tampakan. Ang daming saging doon nila, pero ang ginawa ni husband, gumawa pa rin siya ng tigpipiso-piso. Alam mo yung resiliency, doon namin nakuha na pati yung panganay naming anak, si Christian, nilalako-lako namin yan sa sari-sari store, na nagpapak kami ng tigpiso-piso na 25, parang chicherya siya. 25 peraso, bininta namin ng 18 pesos. So, ganun lang, na kahit konting bumabalik sa'yo at least nakatulong ka at ikaw natulungan din. So, yun yung stepping stone namin na, ay, kaya nga namin noon, ngayon pa ba? And then pagpunta namin dito, yung sa mga offices at saka canteen, yung tagpipiso 5-5, yun yung doon na kami nag-start. And yung sa isang garage na tinitirhan namin until now, doon nag-start si husband na yung pinatong niya yung isang kawali, isang salangan na isang kawali sa may 12 ounce na Coke, doon siya nag-start na 100-200 pirasong saging lang ang ginagawa niya. Saging pa lang yon at that time. Oo. Hanggang nakakita kami ng mga institutional buyer na sila yung kumukuha namin in bulk. So, hindi na siya naging isa, naging 3 na, naging 4 na. So, naging ano na talaga siya, naging negosyo na talaga siya. And then, doon na nag-come up yung idea na why not dadagdagan natin ng another into products. So, nilabas namin yung taro. Actually, dati may mga kasaba chips, merong kamuti chips. So, nag-stick kami ngayon sa kung saan madali. Yung raw materials. So, yung nasa bahay-bahay is doon talaga nag-start. Kasi ako man din isang nanay, pinaka-importante talaga na mahal mo yung trabaho mo. Yung passion talaga is pinaka-importante talaga doon. Kasi kung walang pagmamahal yan, hindi ka tatagal niyan, lalo na magawa ka ng banana chips na grabe talaga yung procedure. Grabe talagang dedication na kailangan mong kailangan. Kasi dalawa kami mag-asawa dati eh. Yung panganay pa namin, isa yan tumutulong sa amin. Then ngayon makita mo na fulfillment na, Lord, parang ang saya naman na dumating kami sa ganitong posisyon na nandahil sa pagmamahal, nandahil doon sa gusto mo yung trabaho mo, and then hindi malayo sa kanila yung mga nanay na gusto, kasi under din ako ngayon kay Lidipo, sa mga barangay na livelihood, kinukuha din kami ni City. So nakita ko na meron din talagang mga nanay na interesado, and then yung continue talaga na kung gusto nyo talaga na additional talaga learnings, itap nyo ako. Kasi gusto ko din makatulong kasi alam ko na dyan ako nanggaling eh. Alam ko na hindi imposible din na magkaroon din sila ng sarili nilang mga negosyo. Kasi nga, syempre isang ina rin ng ating speaker, si ma'am. Kaya talagang isa siya sa magbibigay inspirasyon doon sa mga nanay natin, na nasa bahay. Pag may passion ka talaga at sinindihan mo yung passion na yon, talagang dapat hindi ka papayag na mahinto yun. At isa si ma'am sa naging instrument din, siguro para maka-inspire, kasi nagtuturo na po kayo sa mga nanay din. So, ayan, may speaker na tayo, additional, para sa mga community natin. Yes, yung idea po nung pagnenegosyo, ma'am. Kasi di ba sabi niyo kanina, nabanggit niyo na sideline lang sana siya ni husband. Ano ba dati yung ni husband? Bago kayo nag-come up sa idea na magsimula tayo ng paunti-unti, kinukulang ba dati yung income? Or ano po ba? Bakit nag-start kayo sa Actually, kami ni husband is galing kami ng NCCC Mall. Ah, Siguro sabi ko nga na yung niready ka ni Lord,
doon sa future na plano niya para sa iyo. Kasi dati hindi naman ako graduate dito sa business world. Yes, Pero yes. bakit dito mo ako dinala, Lord? Kasi dahil din sa war conflict doon sa Mindanao nung time ni President Erap. Kagagraduate ko lang ng college at that time, and then wala ka talaga kaming mapasukan na trabaho. Then yung tita ko, kinuha niya ako dito. So, gusto ko makatulong sa pamilya, kaya pinasok ako as a promo girl. Oo. So, niready ako ni Lord kung paano mag-encounter ng mga customers, kung paano ko sila dalihin yung mga tao. Kasi actually, hindi talaga, grabe talaga tahimik lang, dyan lang ako sa sulok. Pero yun na nga, nag-apply ako ng NCCC, salesperson, naging counter checker, naging cashier. Kaya nagulat ako, Lord, bakit dito mo ako dinala? Din nagkaroon ako ng isang anak, tapos hindi ko kaya yung take na merong baby, tapos at the same time may trabaho. Kaya nanganak ako ng 7 months. Ang nangyari, si husband galing Johnson & Johnson, tapos naging ahente siya. So, yung partnership namin, yung team namin, maganda talaga kasi pinaano muna kami ni Lord doon sa Pin-repair kayo. Oo, pinipray Inihanda. yung heart namin. Pinatayuan niya ako ng isang munting sari-sari store. Oo. Sari-sari store na 200 pesos lang yung nilabas naming puhunan kasi lahat yun inaangkat niya. So, yung diskarte na meron kang, yung networking nga sinasabi kanina na sinasabi na ito, may tindahan ako, pwede ba mag-angkat mo na, may terms, ganun. Magaling si husband talaga in terms of marketing. So, doon ako din nag-start, puno yung tindahan. At the same time, nagluluto ako ng mga ulam, mga 4 na putahe, kasi yung area namin at that time, maraming mga bahay-bahay. So, sabi ko nga, niready ako ni Lord. And then, bakit nagkaroon ng Reels Food Products? Because gusto ko din talagang magkaroon ng magandang future yung anak ko. Kasi, yun naman talaga yung goal lalo na sa mag-asawa, na kailangan magkaroon tayo ng negosyo para paglaki ng anak natin, wala na tayong problema. Kasi, ang nangyari kasi pag empleyado ka, limited yung oras mo sa mga anak mo. Ngayon, pag meron kang negosyo, ikaw lahat ang may pwede mo namang ihinto yan, patayin mo muna kasi ito, kailangan mong alagaan, kailangan mong puntahan. Yun na yung talaga. Then, una sa family, kailangan mo manghingi ng tulong sa family at kayo mismo. And then sa susunod yan, pag mayroon kang produkto, sa mga kaibigan. Oo. Kasi hindi lalago yung produkto mo or yung business mo, kung di diretso ka doon sa target market mo na yung consumer talaga na direkta, di ba? So doon muna nagpakilala ka, nagpapatulong ka, tikman mo ito, yung freighties, kailangan mamigay ka muna. Yun yung pinaka-importante para maka-build ka ng strong relationship sa kanila. Kasi nakakatuwa, no, kung kailan kami nag-umpisa as Reels Food Products, no, nag-isa pa lang yung produkto namin, until now, yung mga customers na yun nandyan Yun pa. pa rin. Oo, tumatangkilik pa rin sila. And then yung time na top your interest, kung anong gusto mo. Kasi naalala ko, way back 2018, yung isang namin, ahente namin sa Boracay, pinadalhan nila ako ng coconut chips. Then, nagtawa ako, anuhin ko to yung coconut chips, sir. Sabi niya, ma'am, tikman mo yan. Alam ko, may naniniwala ako na kaya mo yang gawin. Parang naging innovator talaga ako. Sabi ko, sir, hindi ko talaga, it takes 2 months, hindi ko talaga siya makuha-kuha. Gumigive up na ako. Sabi ko talaga sa kanya na, sir, hindi ko talaga kaya. Kasi, alam mo, paano mo ba ito iproseso, di ba? Ang nakaganda lang, lahat ng produkto na yan, akin talaga yung procedure na yan. So, ang i-impart ko siya sa mga taong gustong magkaroon ng negosyo. Kasi galing sa akin yun Gusto ko talaga na kung ano yung binigay ni Lord, gusto kong magkaroon din yung iba. Ang nangyari noon, alam mo, nag-church ako at that time, tapos sabi ko, Lord, paglabas ko, pag-uwi ko, may instructions si Lord na ganito yung gagawin mo. Sinunod ko yung instructions. Grabe, napaiyak talaga ako after. Kasi yung gusto kong lasa talaga ng coconut chips na honey glaze, nakuha ko talaga. Sabi ko, Lord, wisdom that comes from you, ito talaga na binigay mo sa akin. Kasi yun yung eagerly na nanghingi ka sa Kanya. At hindi ka din talaga niya ibibigay talaga lahat yung gusto mo. So, nandun,
hindi malayo talaga na magkaroon din sila. Pag meron, iset nila yung heart doon talaga sa dream at saka sa goal na meron sila. Then take it to the streets. Minsan kasi, titikim ka din doon kung anong meron, di ba? Kung ano yung trends. Yung pinaka-importante eh. May Kung ano yung, kipagsabayan. oo. Kasi, huli lang yung toasted pastillas eh. So, ang nangyari niyan is, nandun na yung idea. So, meron naman akong mga pwedeng paggagamitan na maka-create ako ng something new para additional. Pero ang pinaka-goal ko talaga, bakit dinagdagan ko? Kasi para maging sustainable ako. Hindi naman po pwede na ito lang chips lang kasi paano na yung mga raw materials pag walang availability. So, kailangan talagang malikot yung pag-iisip mo. As entrepreneur, kailangan mo talaga iraos yung pang-araw-araw. Kaya meron akong yema at saka pastillas para doon sa mga tao na halimbawa walang delivery ng saging, pwede ko siya lang i-shift. Oo. So, ganun yung ginagawa namin. Ang pinaka-importante, go online. Nung pandemic kasi is hindi talaga siya napapansin. Oo. Then, si DTI, merong inano namin na for training. Ako, hindi talaga ako risk-taker about sa mga laptop. Pero alam ko na yun yung way talaga na yung trends sa mundo at that time. Yun, nagkaroon ako ng Global Linker Store nang dahil ni DTI through Global Linker. So, malaking tulong kasi nakikilala ka sa mga National Trade Fair, National Food Fair, nakasali ka online. So, hindi ko alam, Lord, bakit ito bakit nangyari? Bakit dito nakasali ako? Para nakakataba ng puso because kailangan mo talaga kailangan mong gawin. Kailangan talaga ipursigi mo yung dapat kung ano yung trend ngayon ng mundo. So, especially sa business. So, meron kaming Facebook page, meron kami sa Shopee at saka sa Lazada, kaso lang, hindi mami-maintain kasi dahil din sa logistics natin. Yun yung pinaka-challenging kasi. Pag tinatawag ako na kung ano yung pinaka-challenges, yun talaga yung pinaka-ano natin. Kasi lalo na sa products namin, ang Marami mangyari, sanang demand po, mas mahal yung produkto kaysa shipping fee. Yun yung pinaka-challenging. Ma'am, nakakapag-live selling din po ba kayo? Ganyan. For live selling, wala. Pero yung mga posting yun. Doon na sila, Promoting din doon ng na sila nag-order. Kahit Madali kasi nationwide, sa actually marketplace. nationwide, Makita mo lang ng chips tapos kung sino Yes yung po. may mga maraming nag-order doon or Yes. maraming nagre-react, yun yung lumalabas sa marketplace eh. So, nakipagsabayan na rin si ma'am sa social media. Siyempre, kailangan yun. Kailangan innovative, di ba po? Tsaka talaga namang nakakahanga yung kasipagan at tiyaga ni ma'am, di Oo nga, ba? consistent Oo, talaga. yung pag-share niya ng kwento niya, 2 buwan, pagtsatsagaan mo yung isang product, makuha mo lang yung Makuha yung tama, lasa, ma-perfect mo lang yung At saka nung pandemic din, maraming humintong businesses. Pero Pero sila, sila ma'am, consistent talagang talaga, hindi sumuko. nag-risk sila, sumugal sila sa online at mas Yes. lumaki pa yung influence nung products nila. Sipag Ayan. at syaga po Yeah. talaga. Ayan. Tsaka kung makikita natin yung pagsubok yung mga trials, hindi nila ginagawang hadlang doon para magpatuloy. Sige, Yes. challenge talaga pala. Ginagawa nilang challenge para mas umangat pa, mas mag-innovate pa, or i-enhance pa lalo kung anong meron yung negosyo nila. Walking by faith kasi yung sa kanila. Kaya, Yung parang di mo na kaya, nakikita ba ito. Pero dahil in-offer nila kay Lord, binless talaga yung business Yes, yung nila. pagtitiwala talaga kay Lord. Ayan. Ma'am, gusto ko lang po sanang palawakin yung kanina yung experience po, no? Kasi marami pong nanonood sa atin, mga ulirang ina, ulirang tatay, na more on nagbabantay lang po sila doon sa bahay. Tapos na-catch po yung attention ko nung sinabi nyo, Nay, ma'am, na kayo po ay home-based. Nag-try na din po kayong mag-home-based. Pwede pong malaman kaya nila kung paano nyo po ginawa or ano po kaya yung mga advantage ng sa home base lang na nandun lang po at ano naman po yung disadvantage para sa inyo? Ang mga advantages kasi, pag naka-home base ka, is hindi ka na nagko-commute. Oo, ay, Oo, ang laking diba? tipid, no? Ang laki. Sa bahay Oo ka nga, lang, di ba? laking tipid. And then, ikaw mismo ang gumagawa. Oo, hindi kailangan na kukuha ka, hired ka ng ano. Kasi pag mag-start up ka pa lang, kailangan ikaw lang muna tumutok. O kung may asawa ka, kung may anak ka, kayo lang muna sa family. Tapos, wala kang rent. No. Oo, sa bahay. Oo. Kasi isit ko yung example nung pandemic. Hindi ako marunong gumawa ng cassava cake.
bibingka, yung mga kakanin. So, nag-i-innovate na naman ako. Nung lockdown, gumagawa ako at saka yung mga tao sa bahay. Kasi yung mama ko nga, from Mindanao, na lockdown din sa bahay. So, sila yung pinapatikim ko. And then, yung mga friends ko na pinapadalhan ko, pwede na ba to? So, post it online. So, ganun lang nag-start kami. And then, until now, yung mga product nung pandemic, kaya may shop, tuloy-tuloy. Oo, at nakadagdag na siya ng income doon sa business. Kasi lalo na may shop na, may tindahan na. So, malaking tulong talaga. And then, yung iba pang is great way to start a business is, yun talaga, ang kailangan nating gawin is porsigihin natin yung mga bagay na sa tingin natin makakatulong. Lalo na pag yung papasok yung income. Kasi yun na kasi totally talaga, ang layo talaga pag mang-empleyo ka at may sarili kang negosyo. And then yung pinaka-importante, yung oras mo. Oras mo sa pamilya mo, oras sa mga anak mo. Kasi lalo na pag may mga anak ka, iba yung demand sa school. Kasi nakakaawa din yung iba na working mother na gustong-gustong magpunta doon pag may activity yung mga anak. Tapos hindi, oo. Ako, pwede i-stop muna or i-cancel ko muna ito kasi pupunta. Oo. Kasi yun, tayo naging estudyante din tayo. Nung mga bata pa. Pangarap natin na pupunta yung mga magulang natin sa schools, lalo na pag may mga achievements sila. So, yun lang talaga yung pinaka magandang advantages kasi yung mga anak mo, natututukan mo. Tama. Isa lang kayo doon sa bahay pag wala silang pasok. Oo, kaya nga yung mga kabenes natin, maswerte kayo dahil kasama nyo ang inyong mga anak araw-araw. So kung may business pa kayo, at least, yun nga sabi ni ma'am, start it with the family. Pag simulan natin kasama ang asawa, ang mga anak. So advantage yung kasi bonding na rin at least nakakapag-isip tayo ng pagkakakitaan. Yes, at marami po tayong oras pag nasa bahay lang Tama, tayo para oo. gawin. At magplano rin paano simulan yung negosyo. Ano yung hilig natin, ma'am? Ano yung hilig natin? Ano yung passion na meron tayo? Doon tayo Passion magsisimula. talaga. Ayan. Ayan. So, ayun. So, ano na naman po, okay na tayo dun sa sagot sa tanong ni Ma'am Angel, So, ayan po. Ano-ano naman po kayo yung mga programa na pwedeng sumuporta? Halimbawa, magsa-start na po tayo ng business, magsisimula na. O yung iba, established na po. Kumbaga, okay na, pero parang hindi pa ganoon ka patok yung mga negosyo nila. Ano po kayo mga programa yung pwedeng tumugon sa mga pangailangan po ng mga maliliit natin na mga negosyante at makapagsimula o mapanatili po nila or lalong lumago po yung mga negosyo nila? Ano po kayo mga ahensya yung po pwedeng tumulong sa atin? Ako man din yung sila recipient din sa mga government agencies na ito. Unang-una is DTI, Department yes. of Trade and Industry. Industry. So, ang nag-scout talaga una sa akin si DTI. Nag-start lang ako kasi nanay, pinupuntahan talaga nila. Nung nakita nila yung product namin, doon na pinupuntahan kami, minomonitor kami. So, lahat ng pa-trainings at seminar ni DTI, hindi ko po pinalagpas. Oo. Kasi libre naman po, yes, ma'am? oo. Wow, And salamat then, kay DTI. hanggang yun, nagla-launch dito yung KMME, Kapatid Mentor Me program. Kami yung first batch. So, malaking tulong. Kasi parang, nakikita nila kung ano yung sino-sino, mga MSME na may potential at yun yung alalayan talaga nila at imomonitor talaga nila at tinutulungan. Ang daming natulong po ni DTI sa amin, yung mga product development, pangalawa yung mga barcode namin, yung mga IPO, yung sa trademark namin, and then yung graduate ka ng mga ng mga trainings nila, mga certificates. Sila din umalalay sa amin para magkaroon ng FDA LTO at nagkaroon ng FDA CPR. So step by step at sila talaga parang sabi nga nila na hindi kami maging ganito kung wala yung DTI. At hindi rin possible na ma-accredit yung mga maliliit nating mga business or retail man yan or basta kahit anong products dahil nandyan po yung DTI na tutulong din po sa atin. Kasi marami po, ma'am, takot baka marami daw gastusin or mga ganun. Kaya yung iba pa puslit-puslit na lang. So, hindi naman po possible with DTI na po. DOST din. DOST. Department of
DOST. Department of Science and Technology. Oo. Kasi under din kami ng mga programs nila and then recipient din kami like sa mga machinery kasi meron kaming MOA na dahil sa DOST from WPU na mga innovative engineers, innovation engineers. So yung mga machines namin is galing sa WPU and ang nag-fund po niyan is DOST. So yung ngayon pang malakihan talaga is DA. So nagtatap na sa amin si DA sa Department of Agriculture. And then, yun, ang pinaka ngayon is si City. Kasi lalo na yung mga startup, pag mag-join ka sa kanila sa mga livelihood training nila, i-free ka nila for yung tax exemption. Meron silang certificate ibibigay. So, ang dami pong programa ng natin, ng gobyerno na alalayan talaga tayo kasi kami may level kami sa DTI na hanggang mag-graduate kami may mga level yung namin. So ganun lang, kailangan masipag ka din. And kasi kailangan nila ng mga reporting yan, mga documents mo, mga reports mo kung ano ka ng level, kung ano yung accomplishment na meron ka. Okay. At kailangan mo din talaga yung i-open book mo sa kanila para mag-guide ka. Kung magka-problema ka, andyan din sila, aalalayan ka din. Oo. Okay. So, ibig sabihin, hindi lang po na pag na-train ka nila, iwanan. Talagang Yes itutuloy-tuloy nila. So, maganda. No? Maganda, Oo. Nandyan ang ating, yan sila sa hindi tayo pinabayaan ng ating lokal na pamahalaan. Yes. Nandyan din ang DTI para tumulong sa atin, DOST, at yung ating... At WPU din kasi marami din sila mga Idagdag programs ko and pa pala services. yung DOLE. Dole. Kasi Okay, binibigyan Dole. nila ako kami ng worth 30,000 na Wow. for label, mga labels namin. talaga. Magkaroon ng labels. Malaking tulong. Kailangan. Kasi what is 30,000, di ba? Kung kami pa ang magpapaluwal. At saka may barcode na rin sila sa Yes, DTI. sa DTI Yan, may po. barcode May na din. FDA, LTO, Oo. ito. Yan ito, yung mga ayan. Nutritional Oo, facts oo. pa po. Okay, so Ayan. amazing. Tsaka sinabi ulit ni Ma'am, sipag at Tiyaga. tiyaga para tuloy-tuloy ang suporta din na matanggap natin at yung tulong na natatanggap. Yun nga naman, hindi manghihinayang na magbigay ng tulong para doon sa mga taong masisipag din at nakikita mo makapagpapatuloy at makakatulong din sa iba. Kasi yun yung ginagawa ngayon ni Ma'am, natulungan siya at tumutulong na rin siya sa iba. Ayan. At saka totoo nga rin na hindi nila kakayanin ma-sustain yung negosyo nila na sila lang. Yes. Kaya may mga umalalay din po talaga na mga agency, national agencies natin para po ma-sustain nila yung negosyo nila na tinayo. So kaya po sa may mga negosyo po sa ngayon, wag po kayong matatakot, risk taker, wag kayong matakot sumugal. Yes. Basta alam po natin kung sino yung mga lalapitan din natin ng mga ahensya para po matulungan tayo na magtuloy-tuloy yung mga businesses natin. Tama. Ayan. Mga kabene, sana ay marami tayong natutunan ngayong hapon at Maraming ngayong salamat, ma'am. araw. At maraming salamat, Ma'am Hope. Maraming Pati kami, salamat din parang sa pati ako opportunity. nainganyo Ako maging din nga eh. entrepreneur. Parang gusto ko na magkaroon, mag-business. para magkaroon ng mahabang oras sa pamilya. Parang gusto kong anong tawag doon yung ako magbebenta din akong products niya. Magre-reseller. Magre-reseller. Ayun, Ay, magre-reseller. sa mga kabenes natin na Oo, gustong mag-reseller. Ay, po kami pwede for ba? Yes. Pwede, Open po pwede for po. seller sila, Oo, Ma'am Hope. pwede. Ayan. Para kung gusto Yes nyo, po. idea na Extra kaagad. income. Idea na agad na pwede nyong simulan. Pwede po Yes. kayong maging reseller ng Reels Products nila. Food Products. Reels. Ayan. Yan, thank you, ma'am. Maraming At salamat. Maraming salamat sa idea. Salamat, mga kabenes. Bago po tayo dumako sa atin pong spiritual insights, nais po nating pasalamatan ang lahat po ng mga nakasubaybay sa iba't ibang dako ng Pilipinas at gayon din dito po sa lalawigan ng Palawan. Ako po ang inyong Kaporpis Pastor Amil Ray. Ako naman po si Ate Ann. Ayan, binabati po natin ang lahat ng mga taga-Batarasa, gayon din, lalo na po dyan sa Barangay Taratak. Dyan po tayo naglilingkod. At syempre sa ibang bahagi po ng ating lalawigan sa 66 na mga barangay dito sa Puerto Princesa, sa Metro at gayon din doon po sa mga kanugnog na mga pook. Dadako po tayo sa atin pong spiritual insights. Kanina lamang ay napakinggan po natin ang patungkol sa basic entrepreneurship. Ito po yung pagninegosyo na ibinahagi po sa ating kanina ng ating resource speaker. Ngayong bahagi naman ito ay ipagkakaloob natin, Ate Ann, ang
ibig sabihin or spiritual insights patungkol po sa pagninegosyo. Ano ba ang sinasabi ng Biblia, mga ka-4Ps, mga taga-subaybay, mga taga-pakinig, patungkol po rito sa pagninegosyo? Meron po bang mas malalim na kahulugan ito sa spiritual na buhay? Ano po ang wika? Ayan, sabi po sa Proverbs 16 verse 3, sabi po dito, "Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established." When you create a business idea and plan and share it with God, He can make sure that you accomplish it. Yes, opo. Kapag ka atin pong kasama ang Panginoon sa atin pong mga negosyo, magiging madali at magiging matatag atian ang atin pong mga negosyo or yung ating hanap buhay. Napakahalaga po na maunawaan natin yung Christian entrepreneurship o yung pakikipagkasosyo sa ating Panginoon. Nariyan po yung iba't ibang mga aral na napapalood sa Biblia, kagaya na lamang noong pag-aaral patungkol sa work or trabaho. Ano pa ba yung work ethics natin? Yung pagiging katiwala at papaano po lalago ang atin pong pagninegosyo. Meron pong ilan sa mga quotation naman na binabanggit, kagaya na lamang ni Soledad O'Brien. Sabi niya po dyan, being an entrepreneur is a mindset. You have to see things as opportunities all the time. Oo, dapat maging kuan atian, ano, yung atin pong mga nagninegosyo, yung atin pong mga ka-4Ps, na dapat tingnan po nila yung mga oportunidad na ibinibigay ng Panginoon. Alalahanin po ninyo na kung tayo ay dependent or connected sa ating Panginoon, kagaya ng sinasabi sa Deuteronomy na ang Diyos pala ang nagbibigay ng mga opportunities para tayo ay magkaroon ng income, kita, o yung mga yumayaman din. Yes. Binabanggit din po ng isang quotation, ito ang sabi, Sabi po dito ni Oprah Winfrey, sabi niya, challenges are gifts that force us to search for a new center of gravity. Don't fight them, just find a new way to stand. Oo, napaka-importante nito, ano, na yung mga pagsubok pala, halimbawa sa pagsisimula ng negosyo, meron talaga yung mga pagsubok na hindi natin na-anticipate along the way. Pero ang dapat nating gawin, mga ka-4Ps, ay humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. At sa pamagitan nito, ay i-guide po tayo kung ano yung diskarte or gagawin natin. Ang sabi rito, don't fight them, just find a new way to stand. Opo. Ayan, last but not the least, sabi naman po ni Sarah Blakely, sabi niya, successful entrepreneurship starts with believing in yourself and your vision. Oo, napaka-importante niyan, Ate Ann, na yun pong ating kaisipan, yung mindset natin, ano? Meron tayong pananaw, meron tayong mga pangarap na isang panahon ay magtatagumpay itong ating pinasimulan na negosyo. Ayan. Yes. Sa Biblia, meron naman pong binabanggit ano ang dapat nating gawin sa Colossians 3:23. Sabi po dito, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Oo, di ba? Kapag tayo po ay nagnegosyo, ang atin pong boss, dapat na nasa isip ay ang Panginoon. ating Panginoon. Siya po ang ating kasama, mga ka-4Ps. At kung siya ang ating kasosyo sa negosyong ito, gawin po natin yung pinakamabuti. Yes. Naglilingkod po tayo sa tao, pinaglilingkuran natin, siniservisyon, pero lalahanin po natin ng atin pong boss is we are working for the Lord. Ang wika Yes. po ng Biblia. Samantala, meron po sa Biblia na binabanggit atian ng mga entrepreneurs, yung mga negosyante nung kapanahunan. Sino yon? Actually, yung pinakauna po dito si Abraham. Ano ang kanyang negosyo? Ang kanya pong negosyo ay livestock, silver, and gold. Totoo po, yung mga hayop, marami po siyang mga ari-arian, hayop, at Ginto. salapi at yung kanyang mga ginto. Binabanggit din po si Isaac. Siya naman ay isang farmer. Opo. At siyempre, naging dakila or naging malaking bansa po mula sa kanyang henerasyon. Yung kasunod naman po si Jacob. Ayan, siya naman po ay isang livestock manager. Parang katulad din ng kanyang lolong si Abraham, Yes, ano, opo. na
Noon kasi ang palatandaan na ang isang tao ay mayaman pag marami kang mga hayop. Yes, opo. Yeah, yung kasunod naman po, after Jacob ay itong si Elisha naman. He was a successful farmer bago po siya tinawag into full-time ministry. Yes, si Peter, yung apostol o yung disipulo ng ating Panginoon is a commercial fisherman naman. At meron siyang in partnership, kasosyo niya yung kanyang brother na si Andrew. Yes, opo. The next one is the Apostle Paul. Siya naman po ay isang nasa tent-making business. Oo, napakaganda nitong kanyang yung pagtitent. Meron ding babae sa Biblia, ang pangalan ay si Lydia. Ito naman po ang kanyang trabaho rin ay yung pagbibenta o pagninegosyo ng mamahaling mga Tela. damit or tela na ito pala yung mga tela na ito yung ginagamit ng mga royal family. The next one, ito po medyo famous, si Job. Ayan. Oo. Si Job talaga sa Bible, mayaman talaga siya. Oo. Ayan, siya ay maraming livestock at may mga business ventures din siya. Actually, ang gusto ng Panginoon sana tayo yumaman, umuunlad. Pero ang hindi lang maganda kapag umuunlad na at yumayaman ang tao, nakakalimutan na yung nagbibigay nito. Yes, yun lang Ito yung yung tendency. kagandahan naman kay Job, Ate Ann, na bagaman siya ay yumaman, ay kasama niya ang Panginoon. Yan po ang nais po nating ipaalaala sa atin pong mga kaporpis na kapag tayo po ay pinagkalooban ng kayamanan, ay di alalahanin natin ang Panginoon. Ilan sa mga karakter na dapat meron po ang isang entrepreneur o nagninegosyo ay yung ability to recognize opportunity. Kagaya ng binabanggit natin kanina. Yung pangalawa? Desire for independence naman. Oo, dapat, Ate Ann, yung hindi tayo sa iba nagdidepende. Diskarte tayo ng sarili natin, di ba? Napakahalaga po yan. At ang kasunod? Self-confidence. Pero iba po yung self-confidence sa mayabang. Hindi naman I-remind yan, lang natin ngayon. Kasi walang makikipagsosyo sa'yo kung medyo mayabang. Ang ibig sabihin naman itong self-confidence ay yung meron kang self-motivation. Merong, kumbaga, yun yung nagtutulak sa iyo na magsikap at hindi ka maging dependent sa iba kung hindi sa iyong sariling pagsisikap ay ma-achieve mo ang iyong goal. Ano pa yung isa? Actually, naniniwala rin po talaga ako na bawat entrepreneur merong self-discipline talaga. Yung mga successful na mga businessman. Mga stories, talagang merong self-discipline. At saka yung work attitude nila. Yes, Hindi sila napapagod. They are motivated. Meron nga akong isang kaibigan. Nag-i-employo na siya pero pag uwi ng bahay, meron pa siyang ibang pinagkakaabalahan. Ganon talaga ang mindset ng mga nagninegosyo. Ayan, characteristics naman po ng ideal entrepreneur. Una, they are willing to take risks. Importante po ito. Napakahalaga yung titingnan natin na wag tayong magni-negative. Baka hindi ako maging matagumpay nito. Yes. Dapat hindi ganun ang mindset. Meron din po akong gustong bigyang diin kanina, yung seize every opportunity. Ganun po yung mga businessman meron kasi mga tao na maliit lang kikitain natin dyan. Huwag tayo. Ganon di po ba? So yun, seize every opportunity and take the risk. Alam mo, ito yung magandang mindset ng banggitin na lang natin, mga Chinese. Ang mindset nila ay talagang kahit kaunti, basta merong kita. Tubong lugaw. Yeah, oo. Hindi tubong lugaw. Ano po? Ang ibig sabihin ay kaunti lang ang markup pero mabilis ang turnover. Pag tubong lugaw kasi, ang ibig sabihin niyan ay yung kaunti ang puhunan, malaki ang... Okay po, yun po pala yun. Sorry, at least ngayon po alam na natin. Alam na natin, kakaunti yung iyong ininvest, pero malaki yung iyong tubo. Pero sa kanila, kaunti lang ang markup. Ang gusto nila yung mabilis na turnover. Marami ang naibenta,
kahit nakakaunti ang tubo, Marami pa din. oo, malaki pa rin siya kapag ka pinagsama-sama. Yan, no? And syempre, last but not the least po, constantly learning. And this is very important. Yung natututo mula sa Opo. mga pagkakamali, sa mga karanasan ng iba, natututo tayo. Yung tao na ayaw matuto, hindi yan lalago. Totoo yan. Wala kang mapupuntahan. Kasi ayun din tayo. Ayaw mag-take ng risk. Ayaw mag-seize. Kasi ayaw ng constant learning. ng learning. At yung mga hindi nakikinig, ang tama Yes. palagi ay yung sa kanya Sarili lang. Oo, sarili lang. Mahirap po yan. Kaya kung tayo po ay nagninegosyo, ay simulan po natin ito ng merong humihingi tayo ng mga suggestions. Ngayon, kapag tayo ay naroon na sa top, magbigay tayo ng mga suggestion kung ano yung ginawa natin, bakit tayo nagtagumpay. Ang kahalagahan po nito bilang mga anak ng Diyos ay alalahanin po natin na ang Diyos ang ating kasosyo. Ang wika nga sa Matthew 6:33, ano po ang first three words diyan na binabanggit, Ate Ann? Make our relationship with God our highest Yes. priority. Oho, sa yeah. 6:33, we need to Seek seek first. first. Oho. Ano po yung ating dapat na isik or hanapin? Siyempre, binabanggit po na dyan at na kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran. At ang magiging resulta, lahat ng mga bagay, idaragdag. Ibig sabihin, magtatagumpay ka sa iyong mga pagninegosyo or sa iyong panukala. Ang gusto ko nga, Ate Ana, encourage ang lahat po ng ating mga listeners, kung mayroong opportunity po na magnegosyo, mas maganda po na magkaroon ng negosyo. Kasi ikaw ang nagmamanage ng iyong time, ikaw ang didiskarte. Marami Walang po palang aspect ng stewardship sa sa entrepreneurship. Yes, oo nga. May time, money, Yan. opportunity. Yes, Oo. opportunities. Sa aspeto po ng pagninegosyo, talagang napakaganda po niyan. At kung kasosyo nga natin ang ating Panginoon, ay higit na magaan at magtatagumpay po ang atin pong kaunti. Pero pag tayo napagkatiwalaan, sabi ng Panginoon, sa maliliit na mga bagay, pagkakatiwalaan tayo sa mas maraming bagay. Sa huling bahagi po ng ating paglilingkod, tayo po ay mananalangin. Mahal naming Diyos, purihin po ang inyong pangalan sa oras pong ito. Salamat sa mabuting pagkakataon na kami ay nakapagbigay ng spiritual insights para po sa amin pong mga tagapakinig, mga taga-subaybay. Salamat po, Panginoong Diyos, na kayo po pala ay merong mabuting plano para sa amin, na kami ay tutulungang umunlad ang pamumuhay. Gawin po ninyo kaming maging mga tapat na mga katiwala. At amin pong i-grab ang mga opportunities na kasama po na ninyo sa inyong gabay, Panginoon. Paunlarin nawa, Panginoon, ang mga naumpisahan ng mga negosyo at bigyan naman ng opportunities ang nagnanais pa rin ng ganitong pamumuhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong katapatan sa amin. Tanggapin nawa ang aming mga pagsamo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Samantala kung hindi po ninyo buong lahat ay napanood ang episodes na ito, maaari lamang po kayong mag-search sa YouTube channel, Palawan Mission of Seventh-day Adventist. Ganun din po sa ating Facebook pages, Palawan Mission of Seventh-day Adventist, Sa Family Hope Radio. Adventist World Radio Manila and Palawan. Yes, opo. Sa Hope Channel North Philippines ay susumpungan po ninyo ito. At syempre po sa ating po mga taga-subaybay sa Metro Manila, maaari po ninyo kami mapanood sa Digital Receiver Channel 45 at sa mga kalapit po na lugar sa GSAT Channel 37. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay. Ako po si Ate Ann. At ako naman ang inyong kaporpis, Pastor Ramil Ray, sapagkat kami naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay masaya, matatag at uunlad para sa kinabukasan. Ang susi ng pagunlad sa larangan ng pananalapi ay hindi katulad ng isang panaginip lamang. Ito ay ang pagsasakilos na may kasamang pagtitiyaga at pagsisikap kung nais mong umunlad.
Kaakibat nito ay ang kakayahan mo bilang isang individual sa pamamagitan ng iyong interes sa negosyo at mabisang pakikipagkalakalan. Kung may pangarap kang maiangat ang iyong kalidad sa usapin ng kabuhayan, pananalapi, negosyo o pakikipagkalakalan, ay umpisahan mo na. Bigyan ng focus ang sariling interes sa ganitong larangan. Paunlarin ang sariling kaalaman sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pagsasanay at mga symposium na maaari mong magamit para dito. Maging positibo at handa sa mga papasuking negosyo. Bigyan ng kahandaan ang sarili sa mga resulta. Ito man ay magdudulot ng pagkabigo o tagumpay sapagkat ang negosyo ay isang pagipagsapalaran na ang tanging sandata at instrumento ay ang mga kaalaman at kasanayan. Asahan po ninyo ang aming patuloy na serbisyong may pagmamahal at malasakit sapagkat kami po ay patuloy na naniniwala na ang bawat pamilyang Pilipino ay Masaya! Matatag! at uunlad para sa kinabukasan.